Aminado ang Department of Agriculture na mabagal ang pagbaba ng presyo ng bigas sa bansa. Pero sa kabila nito, tiniyak na ahensya na hindi na muling sisirit pa ang presyo ng naturang produkto. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, siniguro na Department of Agriculture na magiging stable ang presyo ng bigas ngayon at sa mga susunod na buwan. Kasabay nito ang paggawa ng paraan ng National Food Authority para mapataas ang buffer stock ng bigas na karaniwang ginagamit sa panahon ng kalamidad. 50 pesos ang pinakamurang tindang bigas ni Joseph nakaraang linggo. Pero ngayon, may 48 pesos na siyang display. Ito yung maputi pero durog. Ang kaban ko dati nasa 2.5, 2.6. Ayun, mayroon ng 2.4, nagkaroon na ng line of 4 eh. May bumaba siguro ng konti. Konti lang, konting-konti lang. Kasi nga nag-ano yan eh, pagkatapos ng yan baka tumas ulit, mga ganun. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 46 hanggang 68 pesos ang kada kilo ng local at imported rice. Aminado ang DA, mabagal ang pagbaba ng presyo ng bigas. Pero pagsisiguro ng ahensya, hindi sisirit ang presyo. Nandiyan pa rin yung pagbaba ng India sa pag-export ng non-basmati. Nandiyan pa rin. Kumbaga yung mga external shocks that were present before ay nandito pa rin. Nandiyan pa rin yung mataas na presyo ng farm gate. Pero stable dahil we have enough supply, both local at saka international. Nandiyan yung magandang supply natin. So we're not expecting yung mga parang biglaang surges sa prices. Naglalaro sa 23 hanggang 28 pesos ang per kilo ng tuyo at sariwang palay. Sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura, hindi may iwasang isabay sa pandaigdigang presyo ang halaga ng palay sa ating bansa. Ngayon lamang aniya nakakabawi ang mga magsasaka sa lugi sa mga nakalipas na taon. Hindi lang dito sa ating bansa, ang Thailand and Vietnam mataas din ang presyo ng palay nila. Tayo rin, ang fresh harvest natin nasa 17, no? Ngayon umabot ng 23 pesos. So hindi lang dito sa ating bansa na masayang magsasaka. Ang National Food Authority hirap makabili ng palay na ginagawang buffer stock ng bigas. Noong Pebrero, higit 41,000 metric tons ang expected inventory ng ahensya. Mas mababa ito kumpara sa higit 300,000 metric tons na kinakailangang buffer stock sa loob ng 9 na araw sakaling may tumamang kalamidad. Sa ngayon, 6% pa lamang ng 543,800 bags na target palay procurement ang nabibili ng NFA. Hanggang ngayon, medyo nahihirapan pa rin kaming mabili. Ang track pa rin namin, ang monitoring namin, parang nasa 25 to 27 pa rin, no? So, ang buying price naman natin, pinakamataas, 23. So, yun yung difficulty natin. Although hindi natin nakukuha yung target natin, we don't see any problem naman na that will arise sa future. No? Meron na talagang stocks na nandyan. Dinadagdagan na lang natin ng mga nabibili natin ngayon. Sagana po ang ani, wala pong shortage. Sa kabila nito, kumpiyansa ang NFA na makakahabol pa sa pagpapataas ng buffer stock. Angelique, sa April 11 o sa Huwebes, nakatakdang magsagawa ng pagpupulong ang National Food Authority Council para pag-usapan ang mga hakbang para mapataas ang buffer stock ng bigas ng NFA. Kabilang nga rito yung pag-aproba sa mas mataas na procurement price sa palay. Angelique? Yes, Clay. Dahil meron pa ring El Nino ngayon at yung epekto nito ay medyo matagal pa, ano naman ang magiging epekto nito sa supply natin ng palay? Angelique, ayon sa Department of Agriculture, nakikita nila na
kung magkakaroon man ng epekto yung El Nino, ay baka hindi ganoon kalaki doon sa ating palay production. Kaya nga ang taya ng DA ay aabot pa rin doon sa higit 20 million metric tons na palay production yung ating ani ngayong 2024. So kapag yan ay nakamit, ibig sabihin walang magiging problema at baka mas konti pa yung angkate ng Pilipinas dahil kung natatandaan mo nakaraang taon nakamit yung ganyang figure ay mas mababa yung inangkat ng bigas ng Pilipinas mula sa ibang bansa. Okay, maganda balita yan. Maraming salamat, Hazel Pardilla.